Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Ito pag-usapan po natin ang napakainit na laban ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei. Sabi ni Coach Team, out-coach daw po tayo. At tingin nyo po ba mga kaibigan, dapat na ba talagang magbalasa ng tao after ng Asia Cup? Kasi mga kaibigan, butas na ng karayong matatahakin natin kapag tinalo pa tayo ng New Zealand mamaya. Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Ito pag-usapan po natin ang napakainit na laban ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei. Sabi ni Coach Team, out-coach daw po tayo. At tingin nyo po ba mga kaibigan, dapat na ba talagang magbalasa ng tao after ng Asia Cup? Kasi mga kaibigan, butas na ng karayong matatahakin natin kapag tinalo pa tayo ng New Zealand mamaya. So eto na mga kaibigan, panoorin po nating mabuti kung ano nga ba nangyari sa laban ng Gilas. Simula pa lang ng game, talagang bumanat na agad si JP, pero binanatan agad siya dito ng player ng Taipei. Meron pala sila ditong birador. Eto, hindi na gusto ni JP yung ginawa sa kanya, pinadi-check agad siya. So eto, tingnan natin, ginawa pa ulit ng player na yon dito naman kay Nusam. Grabe, mundi pong mapilayan ng kababayan natin. Unfortunately, tayo pa napituhan doon ng foul mga kaibigan. Masasabi ko, hindi maganda yung pito para sa atin sa laban na ito. So ito makikita natin, inaalat dito si Ramos, buti si JB, talagang siya ang kumamada rito sa ating first quarter. Medyo matumal, mabagal ang opensa natin sa first quarter. Hinga muna na ako, puwet kasi ako mga kaibigan eh. I'm sure kayo din po, I'm sure napanood nyo. Ka-analyze lang po natin. Si Junmar nahirapan dito mga kaibigan kay Brandon Gilbeck, talagang black leader to ng FIBA at saka sa Taiwan mga kaibigan, sa professional league nila. So ito si Optana nakatras dito. Dalawa lang ata sila nakaputos dito sa first quarter. Hindi ako sigurado kasi minalas talaga si Ramos. Kala ko ipapasok na si Kiambao kasi alat si Ramos isa lang ang pumasok sa bench na point guard, si Oftana. Bago sa first half etong si Kiambao. So ito makikita natin talagang matindi talaga shooting mga kaibigan ng Taipei. Ito na naman yung player na yun mga kaibigan, si Tamayo naman ang natripan niya. So ito, kita natin dito sa second quarter, ang ganda ng nilaro ni Scottie Thompson, maganda nilaro niya. So ito makikita natin yung mga foul dito sa Gilas player natin, lalo na kay JB, ang minipis talaga. So ito mga kaibigan, AJ Edo, tingnan natin yung gagawin niya rito. So yun, nakikita natin, ito Hinton Brothers, basta tumira. Yung kalaban basta na open, tira ng tira eh. So yun ang score natin, lamang ang kalaban ng Sham, halftime. So ito si JB, talagang magaling talaga si JB. So ito, nahirapan tayo dito sa third quarter sa 7-1, naturalize ng kalaban. Si Ramos, buti nakabawi dito, 0 points ata itong first half, minala siya. So ito, dito nag-iinit siya, yan makikita natin. Si Scottie Thompson, patuloy ang kanyang magandang nilalaro dito. Si Junmar, nakakalungkot. Hindi ko alam kung bakit gano'n nilalaro ni Junmar. Ang daming maano sa kanya sa social media, nababasa ko. Talagang nahirapan siya dito. At siya medyo injury ata. Si Optana, bago pa lang itong simula. So ito, dito mga kaibigan, nag-init na po sa fourth quarter itong ating kababayan si Kiambao. Sayang na sayang, 16 minutes lang naglaro pero naka 17 points pa. Mga kaibigan, kung pinasok ito nung una, baka hindi tumumal ang opensa natin mga kaibigan. Kasi titira to na titira at malamang talaga ipasok kasi ma-shooting din talaga to si Kiambao. Pag nag-init yan, hindi mo mapipigilan shooting yan. Kaso yung kalaban, hindi mo talaga mapigilan yung shooting. So natalo tayo 95-87. Talagang may sagot sila. Maganda yung depensa nila. At ang maganda sa kanilang pagkakataon nila, yung free throw. Ang dami lang free throw. Grabe, makikita natin yung stats mamaya. Ito talagang disappointed si Coach Team at parang hinako niya yung pagkatalo. Outcoach daw tayo mga kaibigan dito sa laban na ito. At naniniwala siya na mamaya makasungkit ng medal itong kalaban. Kasi maganda rin talaga nilalaro mga kaibigan. So itong stats natin, para may idea tayo kontrolado natin mga kaibigan ang field goal. Talagang 2 points, talagang dominating tayo. Yun nga lang, tinalo tayo sa 3-point shooting. Matagal ko sinasabi, butas siya ng Gilas. At the same time, yung free throws, kita nyo mga kaibigan, napakaraming free throws ng kalaban. Doon tayo tinalo. Mga kaibigan, eto kontrolado natin ng rebound, tambak sa atin. Kala ko control the rebound, control the game, pero hindi yun ang nangyari. Tayo natalo. At yung assist, kontrolado natin, assist talagang mga kaibigan, turnovers, saka yung free throws. Ganda ng depensa ng kalaban, kaya ang dami natin tiyo. So ito, kita natin yung stats mga kaibigan. Ginamit ni Coach Steve ay 8 player. Kung hindi niya ginamit etong si Kiambao ay halos 7 lang ginamit niya.
Sayang, si Junmar 2 points lang, sayang din. Ang next game po natin, New Zealand mga kaibigan. Napakabigat nito kasi ilang oras lang ang pahinga ng Gilas laban agad. Kapag natalo tayo dito mga kaibigan, talagang delikado na tayo dito sa Asia Cup mga kaibigan. At kung ano man magiging resulta mga kaibigan, kayo ang tatanungin ko, dapat na nga bang magpalit ng tao, magdagdag sa pool? Kasi andyan ang marami tayong mausay ng players like Rad Sabando, two-way player yan. Talagang maraming kayang ibigay offense at depensa, magic impact yan. At eto, si Jordan Heading. Problema ng Gilas, lagi tayong tinatalo, 3-point shooting kulang sa atin, matubal yung offense lagi natin kapag si JB ay natatao. Di ba, kita naman natin, puro JB lagi. So eto mga kaibigan, isa pa, gusto kong mapapunta sa Gilas, SJB Lakil. Napaka-clutch, napaka-shooting, ang galing pa pumasa mga kaibigan. Kailangan natin ito. May nagko-comment, mali daw sa SJB Lakil. Mga kaibigan, mga nagdo-dominate sa basketball ngayon, mostly sa FIBA games, yung mga maliliit mong point guard, Japan, Yuki Kawamura, Togashi. At eto, kita pa natin itong kalaban ng Gilas ngayon, si Chen. 5'11 lang yan mga kaibigan, di ba? Mga kaibigan, kita natin yung resulta. So ito mga kaibigan, masasabi ko, sana mabigyan ng pagkakataon ng mga players na ito. Supportahan natin ang Gilas. Ganyan talaga laban, may talo, may panalo. Talagang nag-improve na rin yung mga kalaban natin. Lalo ba't puro naturalized, puro import at mga half din yung kalaban natin. Dagdag ko lang mga kaibigan, pansin po ba ninyo, mula nang mawala si Kai Sotto ay palagi nang natatalo ang ating national team. At kita nyo rin naman mga kaibigan, ang impact ng ating pambato na si Kai Sotto kapag naglalaro siya. May kukumpara nyo. So si Kai talaga mga kaibigan, napakalaki ng impact sa ating national team. Ang lakas sa opensa, ang lakas sa depensa, ang lakas ng impact sa game. Napakataas pa ng IQ, ang galing pumasa. Ikumpara po ninyo yung mga laro ng Gilas na wala si Kai Sotto at nandito si Kai. Ang ganda ng ball movement ng Gilas Philippines pag nandiyan si Kai. Kita nyo rin naman mga kaibigan. Walang alam pong babola. Totoo yan mga kaibigan. Dito sa ating national team, kapag wala si Kai, kapag si JB hindi pumupuntos ang tumalan opensa natin, kita nyo rin naman mga kaibigan, di ba? Sana po ipag-pray natin na si Kai Sotto yung mabilis yung recovery niya. Malamang bumalik to November, December or January. At kaya kung ikaw ay nanonood ng video ko, masasabi ko, pagaling ka, hintayin namin ang iyong pagbabalik, ibawi mo naman ka